Magandang araw po sa bawat isa. Ako po ay si Pastor Dave at sa araw po na ito, we're going to talk about servanthood o paglilingkod po. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko lang po sabihin na ang mensaheng ito ay isa po sa mga binahagi po nung sa ating pong sabit para po sa taon po na ito. Kaya samahan niyo po kung basahin po ang John 13 verse 1 to 17. Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas, son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to God. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. When Jesus came to Simon Peter, Peter said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You don't understand now what I'm doing, but someday you will." "No," Peter protested, "you will never ever wash my feet." Jesus replied, "Unless I wash you, you won't belong to me." Simon Peter exclaimed, "Then wash my hands and head as well, Lord, not just my feet." Jesus replied, "A person who was bathed all over does not need to wash except for the feet to be entirely clean. And you disciples are clean, but not all of you." For Jesus knew who would betray him. That is what he meant when he said, "Not all of you are clean." After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, "Do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord, and you are right because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. I tell you the truth, slaves are not greater than their master, nor is the messenger more important than the one who sends the message. Now that you know these things, God will bless you for doing them." Sa totoo lang po, maraming tao ang naniniwala na may mahalagang papel po ang paglilingkod pagdating sa pagkakaroon po ng kahulugan, impluwensya at tunay na tagumpay sa buhay po na ito. Siguro sa atin po na nanonood ngayon, naiintindihan po natin, o marami po sa atin, kung hindi lahat po tayo, naiintindihan po natin na importante naman po ang paglilingkod. Importante yan sa buhay na ito. Kaya nga po, there are two famous quotes about servanthood or service na maraming tao po alam nila, sinasabi po nila o pinamumuhay po nila. Ang isa po ay galing po kay Mahatma Gandhi. "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." Yung isa naman po ay galing po kay Martin Luther King Jr. "Not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service." But let's be honest po. Alam niyo po yun, serving sounds beautiful when we talk about it. But it's not always easy when we actually do it. Tama po ba? Madali po siyang sabihin pero mahirap po siyang gawin po. Madali pong sabihin, "I want to serve others." Madali pong idasal ang "Use me, Lord." Pero kapag ang paglilingkod po ay naging inconvenient, tiring, unnoticed, misunderstood, or even painful, doon po natin nakikita o doon po natin naiintindihan kung gaano po kahirap ang totoong servanthood o ang totoong service po. Kaya maganda mapaalala po sa atin po ito, PV, na ang real servanthood is not just serving when it is comfortable. It is serving even when it costs us something. Minsan, ang service po ay ang paglalaan ng oras. Kahit gusto na lang po natin magpahinga. Minsan, ito po ay ang pagtulong kahit walang appreciation o kapalit. Minsan, ito po ang paggawa po ng mga simpleng bagay na walang nakakapansin. Minsan, ito po ay ang pagmamahal sa mga taong mahirap pong intindihin at mahirap pong pakisamahan. Kaya napaka-importante po ng John 13, because on the night Jesus would suffer and die, He did not use, hindi niya po ginamit yung mga huling sandali niya to protect His comfort, defend His status, or demand to be served.
Instead po, Jesus got up from their meal, tumayo po siya, took a towel, knelt down, lumuhod po, at naghugas po ng mga maduduming paa. And here, Jesus showed us that servanthood is not a title. It is a posture. It is a disposition. Ang John 13 po ay isa mga kilalang kaganapan po sa Bible. Bahagi po ito ng tinatawag po na upper room discourse. Yan po ay mula po sa John 13 hanggang John 17. Kung saan naganap po ang mahalagang pag-uusap ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo. Dito po binuhos ni Jesus ang kanyang mga huling sandali at huling gabi sa pagtuturo po sa kanyang mga disciples, so sa kanyang mga disipulo. May kita rin po natin ang tagpog ito sa Matthew 26, Mark 14, Luke 12. Ito na rin po ang huling Passover meal ni Jesus bago siya arestuin sa Garden of Gethsemane, bago siya magdusa, at bago po siya ipako po sa krus. David Gusick described this meal as taking place in an upper room, where Jesus and his disciples recline around a U-shaped table known as triclinium. Madalas po itong gamitin po ng mga yaman, ng mga mayayaman noong mga panahon na iyon para sa mga espesyal po. Okay? At formal na handaan, kung saan ang mga bisita ay nakahilig o nakarecline po sila habang ang mga servants po ay nagsisilbi ng pagkain mula po sa gitnang bahagi po ng lamesa. But what I don't want us to miss in John 13 is the moment where Jesus stood up and did something surprising. Hindi po siya nag-preach ng mahabang sermon, hindi po siya gumawa po ng milagro, sa halip nagpakita po siya ng isang aral na hindi po malilimutan po na kanyang mga disipulo. Tumayo po siya, nagbalot po ng tuwalya po sa kanyang baywang at nagsimula pong hugasan ng mga paa ng kanyang mga alagad. Kaya kung may katabi po kayo, tingnan nyo nga po, di po ba ang inyong katabi? Kaya nyo po bang hugasan ang paa po ng inyong katabi? Sa totoo lang po, di po ba? Parang hirap po, di po ba? Hindi po ganun po kadali. Ang ilan nga po sa atin, di po ba? Hindi nga misan po natin mahawakan o malinisan na sarili po nating mga paa. Let's give a context about foot washing during the time of Jesus. Normal po na gawain po ito noon. Pero hindi po ito ginagawa po ng lahat. Normal na gawain pero hindi po ito ginagawa ng lahat. Noong mga panahon po na yun, ang mga tao po, lumalakad po sila sa malalayong mga lugar. Okay? Lakad po. Di po ba? At wala po mga sakyan sa mga panahon po na yun. At suot po nila yung tinatawag po ng mga open sandals. At taglalakad po sila sa mga maalikabok na mga daan na madalas po may halong putik, nandyan po ang dumi, at minsan nandyan po ang dumi po ng mga hayop. Kaya kapag pumapasok po ang isang tao, isang bisita sa isang bahay po, natural po na marumi po ang kanilang mga paa. At dahil dito, naging customary act of hospitality ang paghugas po ng paa bilang paraan po ng pagtanggap at paggalang po sa bisita. However, foot washing was normally assigned to servants, slaves, or the lowest ranking person in the household. Yung mga mababa pong posisyon sa bahay, ito po yung mga alipin po. And according nga po sa Jewish customs and social expectations noong mga panahon po na yon, mababang gawain nga po ito. At hindi inaasahan ng isa pong master, isa pong teacher, o rabbi ang gagawa po nito. And this is what makes John 13 so powerful and shocking. The act itself was not unusual, but the person doing it was. That is why the disciples were deeply shocked by what Jesus did. Di naagulat yung ginawa. Naagulat po kung sino po ang gumawa. Dahil nung nasa upper room po sila, ginampanan po ni Jesus ang posisyon na isang totoong servant o isang totoong lingkod po. Sa eksena na ito sa John 13, hindi lang nagturo si Jesus ng isang bagay na dapat nilang malaman. Ipinakita niya ang isang paraan po ng pamumuhay. And today po, as we look at Jesus the servant, muli po mapaalala po sa atin na ang ganap na buhay na inaalok po ni Jesus ay hindi po matatagpuan sa comfort, status alam niyo po yung pag tayo po yung pinaglilingkuran po ng iba, the full life po is found in becoming more like Him.
And if we truly want to follow Jesus and experience the kind of life, we must learn, number 1 po, to love like Him. 2, to think like Him. And 3, to do what He did. Ang una po, love, the heart of Jesus. Ang puso po ni Jesus. Kung babalikan po natin ng John 13 verse 1, basahin po natin in the New Living Translation. Before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. He had loved His disciples during His ministry on earth, and now He loved them to the very end. PV, before we talk about the towel, the basin, and the foot washing, John first shows us the heart behind everything Jesus did. Hindi po naglingkod po si Jesus dahil napilitan po siya. Hindi naglingkod po si Jesus dahil naghahanap po siya ng atensyon. Hindi naglingkod po si Jesus dahil karapat-dapat ang mga tao. Naglingkod siya dahil mahal niya sila. Nagawa niya ang paghugas ng paa dahil sa kanyang pagbabahal sa kanyang mga disipulo po. By the way po, the word love here in John 13 points us to that agape love, or that word agape. And according to the Bible, agape, a Greek word, is the highest form of love. It is selfless and sacrificial. It is about choosing the good of another person, even when it costs you, and even if nothing is returned. Andun po, kahit na wala pong kapalit po siya, kahit mahirap po siyang gawin po. At dito po in John 13, John says, Jesus loved them to the end. And John MacArthur explains that to the end in the Greek is telos. Meaning, Jesus loved them completely, fully, to the uttermost. Ang pag-ibig po ni Jesus ay hindi namimili, hindi naghihintay ng kapalit, at hindi madaling magbago po. Hindi po ito yung klaseng love na I will love you as you do the right thing. Hindi po ito yung love na kung saan I will love you as long as you agree with me. Hindi rin po ito yung love na kung saan I will love you as long as you appreciate me. Hindi rin po ito yung love na kung saan I will love you as long as you love me back. Minahal po sila ni Jesus ng lubos sa kabila po ng kanila po mga kahinaan at pagkukulang. He loved Peter who would deny Him. He loved Thomas who would doubt. He loved the disciples who would later run away. And He even loved Judas who would betray Him. Yan po ang puso po ng ating Panginoon Jesus. Yan po ang klase po ng pag-ibig po ni Jesus po. Jesus loves fully, intentionally, sacrificially, and unconditionally. Ang kanya pong pagmamahal, hindi po nakabase doon sa who deserves it, who appreciates it, who returns it. Ang pag-ibig po ni Jesus ay hindi lang po basta emosyon o reaksyon sa ginagawa po ng tao. Ang pag-ibig po ni Jesus ay dumadaloy po mula kung sino siya. Jesus loves because love is part of His very nature and character. Kaya kahit may mga pagkakamali po ang mga disciples, kahit madalas sila magkulang, mahal pa rin niya sila hanggang sa wakas po. Grabe po, di po ba? Ang pagmamahal po ng Diyos po sa atin. At ano dapat po ang epekto ng pagmamahal po na yan? Ano po ang epekto po ng pagmamahal ng Diyos po? Dahil po sa pagmamahal po ng Diyos, natututo tayong magmahal. We learn to love. Kaya sabi nga po sa unang 1 John chapter 4 verse 19. Sa Tagalog po, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo una nagmahal sa Diyos. Hindi rin tayo nagiging mapagmahal dahil natural tayong mapagmahal. Natututo tayong magmahal dahil sa pagmamahal ng Diyos. Ulitin ko po ulit yun. Natututo tayong magmahal dahil po sa pagmamahal po ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, ang source ng tunay na pag-ibig ay hindi sarili natin, kundi po ang pag-ibig na tinanggap natin mula kay Kristo. At kapag naintindihan natin po ito, kapag naintindihan po natin kung gaano tayo kabahal ni Jesus, mas natututo tayong magmahal, mas natututo tayong magpatawad, at mas natututo tayong maglingkod po. Hayaan niyo pong tanungin ko po ang mga tanong po na ito. Madali ba para sa iyo magmahal ng tao? Sige nga po, madali bang magmahal ng tao? Madali ba para sa iyo
patawarin ang mga pagkukulang at pagkakamali ng iba? Madali po bang magpatawad ng pagkakamali ng iba? Madali ba para sa iyong paglingkuran ng iba? Alam niyo po, kung magiging honest po tayo, magiging tapat tayo, hindi po madali. Tama po ba? Po ba? Hindi madaling magmahal, hindi madaling magpatawad, at definitely hindi po madali pong maglingkod sa iba. At mahirap po, pagdating po sa paglilingkod, at mahirap magmahal ng tao. Di po ba? Kapag ang basehan po natin ay kung paano sila kumilos o kung paano tayo tratuhin. At yun na nga po, dahil dito, naging mahirap din po maglingkod sa tao. Bakit ko siya pagsisilbihan, Pastor? Hindi naman thankful, di marunong magpasalamat. Alam niyo po yun, bakit ko siya pagsisilbihan? Hindi naman ako pinapansin, Pastor. Alam niyo po yun, ayoko na siyang pagsilbihan, Pastor. Dahil inaaway lang ako, matigas naman ang kanyang ulo, at panayreklamo naman siya. Tama po ba? Mahirap magmahal. Ako ang basihan po kung paano kumilos ang tao. Mahirap maglingkod kung tayo po ay nakabase sa kung anong ginagawa po ng tao. But village, listen to this po. Before servanthood becomes an action, it first begins in the heart. Because only a loving heart can truly serve humbly. Dahil ito po ang katotohanan eh. Serving becomes difficult when love is not present or when love disappears. Di po ba? Ang hirap pong maglingkod kung wala na pong pag-ibig eh. Sa ating pong puso po, kung wala na pong pag-ibig po na namamagitan. Alam niyo po, pag nawawala po ang love, alam niyo po ang paglilingkod, naging obligasyon na lang. Tama po ba? Pag nawala po ang love, ang ministry nagiging pabigat po sa totoo lang. Pag nawala ang love, pag wala pong love, ang dating compassion po natin sa tao, napapalitan na po ng pagkainis po sa tao. Pag nawala po ang love, ang dating willing sacrifice na ginagawa po natin, ngayon nagiging reklamo na po siya. Yun na nga po, dahil nawala na po ang love po sa ating puso. Kaya painggan po natin ito, galing po kay Pastor Lawrence Farley. For to love is to serve. Love is not a feeling or an emotion. It is an action, an offering of lowly service. Even as Christ girded himself to wash his disciples' feet. But before I end this point, gusto ko lang pong diinan po ito, PB. The secret to loving and serving others is first loving God. Yan ang sikreto po. Kung gusto nating mahalin po at paglingkuran, ang iba po ay ang unahin po nating mahalin po ang Diyos. Sabi nga po ng Diyos, di po ba, sa Bible, love the Lord your God. Yun ang unang sinabi po. And then sinabi niya, love your neighbor as yourself. Village. We can only truly do the second when we first do the first. Magagawa lang po natin yung pangalawa kung magagawa po natin o ginawa po natin yung una. Dahil when our love for God grows, our love for people changes. Kaya ang ganda po nito. Galing po kay Oswald Chambers. Sabi niya, the one who wrote My Utmost for His Highest. If our devotion is to the cause of humanity, we will be quickly defeated and brokenhearted since we will often be confronted with a great deal of ingratitude from other people pag ginagawa natin, di po ba? Isang bagay, ang paglilingkod, dahil sa tao, yun na nga. Yeah? Madali tayong, di ba, malulungkot eh. Madali tayong, madidepress eh. Dahil yan ang kwento ng tao, hindi sila marunong magpasalamat. Pero tingnan niyo po ito. But if we are motivated by our love for God, no amount of ingratitude will be able to hinder us from serving one another. Galing, Kung tayo nagagaling sa ating pagmamahal sa Diyos, ginagawa natin ang paglilingkod dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, kahit hindi nagpapasalamat ang iba, kahit hindi pinapansin ng ibang ating ginagawa, hindi ito mahadlangan ang ating paglingkod. Kaya action steps for us when it comes to this point. 1, stay close to Jesus daily. Because only hearts filled with His love can truly love and serve others. Hintayin natin na lagi tayong nakadikit po sa Panginoon. 2, love people beyond their weakness. Choose servanthood even when people disappoint you. Number 3,
Let love remain at the center of your serving. For true ministry, pakinggan nyo ito, continuous because of love, not convenience. Nagpapatuloy dahil sa pagmamahal po. Hindi dahil madali po siya. Ang pangalawa po, pagkatapos po nung the heart of Jesus, now, think the mindset of Jesus. Isang sikat po na kasabihan ngayon sa ating mga Pilipino, mindset lang yan, di ba? Siguro minsan nagagamit po natin yan o napapainggan po natin yan. Pag gusto mo talagang umasenso, mindset lang yan, pre. Takot ka lang mag-risk, kaya mindset lang yan, brother. Pagod ka na kaagad, alam mo, mindset lang yan, sister. Wala sa sitwasyon yan. Nasa mindset yan, kapatid. O kaya, single ka, mindset lang yan. Kaya sa atin po nanonood, at kayo ay single pa, di ba? Pakisabi nyo lang sa inyong sarili. Ya? Mindset lang yan. Ya? Okay po ba yun? Kadalasan po, ang ibig sabihin po ng mindset lang yan ay ito po. Kapag inayos mo ang pananaw mo, maayos din ang buhay mo. Tama naman, di po ba? Pag inaayos po natin ang ating pong pananaw o ating pong pag-iisip, naayos po ang ating pong buhay. Kaya painggan po natin ito, PV. Many people struggle with servanthood because of the wrong mindset. They struggle to serve because of the way they think about greatness, position, and true values. Diba? Nag-i-struggle kasi mali po eh. Ang ating pong pananaw o ating pong pag-iisip pagating po sa kung ano po ang totoong paglilingkod o totoo pong kadakilaan. Alam niyo po, minsan struggle sa ibang taong ang servanthood o paglilingkod dahil, alam niyo po yun, ang nasa isip po ay ito. Alam mo, kapag naglingkod ka, abusuhin ka lang eh. Abusuhin ka lang. Minsan kasi nasa isip po, di po ba ito? Yun pag nag-serve ako, baka apak-apakan na lang ako ng tao. Pag nag-serve ako, baka i-take advantage lang ako. Ha? Pag nag-serve ka, di ba, parang nandun lagi yung kwento na parang ikaw ang dehado lagi. At totoo naman. I mean, minsan, nangyayari naman talaga po ito, di ba? Hindi ko naman kayo lolokohin po, di po ba? May mga tao talaga na, alam niyo po yung marunong mag-take advantage ng mapaglingkod, di ba? They take advantage ng mga mabait at mapagbigay po. Sa buhay na ito, tama po ba ito? Talagang merong mga sir utos eh, madam utos, utos dito, utos doon. Kuha mo ako ng kape. Ha? Tawagan mo nga siya kung nasaan na siya. Yeah. Ikaw na lang gumawa nito o ibo-volunteer kita na ikaw ang gagastos. Kaya nga po ang tingin ng iba sa servanthood, kahinaan, pagiging uto-uto o pagiging alipin ng demands o gusto ng iba. Kaya dito po nagiging importante ang mindset. Ang mindset. Kung ano ang paniniwala natin pagdating po sa identity. Dahil sa totoo lang kapag ang tao po, isang tao, hindi niya alam kung sino siya. Hindi niya alam kung sino siya ay Kristo. Diba? Sa isang Christian po. Talaga nga naman, di po ba? Matatakot siya magpakumbaba. Talaga matatakot siya maglingkod. Ang kanya magiging mindset, yung kapag yumuko ako sa kanya, mawawalan ako ng value. Pag nagbigay ako, mauubos lang ako. Kapag nag-serve ako, ay tatapak-tapakan lang ako. And this was somehow the struggle of Peter in John 13. Kaya kung babalikan po natin, when Jesus came to Simon Peter, Peter said to him, Lord, are you going to wash my feet? Basically, ang sinasabi dito ni Peter, hugasan mo ang paa ko, Lord. Totoo ba ito? Naitanong po ito ni Pedro, hindi dahil pinagdududahan niya po si Jesus. Nasabi po ito ni Pedro dahil sa kanya, si Jesus ay Panginoon. He once confessed, you are Christ. Di ba? Yan si Peter. Nasabi niya nga po at one time, you are the Christ, you are the Son of the living God. So, when Peter saw Jesus going low, talagang sobrang nagpapakumbaba, ginagawa itong washing of the feet, hindi niya po ma-process. Sa kanyang isipan, di ba, pwede itong tumatakbo po. Lord, you are the Master, you are the Christ. You are the Son of God. Why are you doing the work of a servant? Ba't mo ginagawa ang gawain ng isang alipin? Yes, Peter had reverence for Jesus. But he had an incomplete understanding of the mindset of Jesus. Di niya talagang lubusang naiintindihan po ang pag-iisip po ni Jesus. Kaya nga po, nasabi ni Jesus,
In verse 7, you don't understand now what I'm doing, but someday you will. Kaya hindi nyo nga naiintindihan. Pero balang araw, maintindihan nyo rin. Pero alam nyo po kung ano naging sagot po ni Pedro dito? In verse 8, no, Peter protested, you will never ever wash my feet. In the original Greek, malakas po ang pagkakasabi nito ni Pedro. He was basically saying to Jesus, never, not ever, not to the end of the age. Yung talagang hindi mangyayari yan, Lord, talaga lang. Hindi mangyayari yan. Bakit po niya nasabi? Because in Peter's mind, this was too low for Jesus. Sobrang pagpapakumbaba ito. Sa isip niya, hindi tama ito. For Peter, Jesus should be the one being served. For Peter, greatness was connected to position. Kaya nga at this moment, in John 13, Jesus was not only correcting Peter's action, hindi niya lang kinokorek yung kanilang kinikilos. He was correcting the mindset of Peter, ang pag-iisip niya, at ang kanyang mga disipulo. Prior to this incident, kung titignan po natin, bago po nangyari po ito, di ba may kwento na po na pumuposisyon na sa ang mga disipulo, di po ba? Kung sino uupo po sa tabi ni Jesus, nag-aaway na po sila, kung sino po ang mas angat at mas dakila po sa kanila. Pero yun na nga, imbes na lecturean po sila ni Jesus tungkol sa totoong kadakilaan, ipinakita niya ito sa pamagitan po ng paglilingkod. Kinuha niya po ang tuwalya, lumuhod po siya at hinugasan ng kanilang mga paa. At pagkatapos gawin ito, tinanong sila ni Jesus. After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, do you understand what I was doing? At this moment po, Jesus was basically saying to them, intindihin nyo, understand that. You are not just watching an action. You are learning a mindset. Pagkakataon na ito, ang sinasabi po ni Jesus, intindihin nyo, unawain nyo, understand that I'm not just showing an action. I'm showing identity. Dahil kay Jesus, greatness was connected to identity. For Jesus, His purpose is to serve and not to be served. Remember po what He said in John 10, nung pumuposisyon si James and John, sons of Zebedee. Sabi niya nga po in Mark 10 verse 45, follow my example, even the Son of Man did not come for people to serve Him. He came to serve others and to give His life to save many people. Kaya kung babalikan po natin ang John 13, importante talaga na naunawaan natin ang halaga po ng verses 1 and 3. Kung babasahin natin, before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. He had loved His disciples during His ministry on earth, and now He loved them to the very end. Jump po tayo sa verse 3. Jesus knew that the Father has given Him authority over everything, and that He had come from God and would return to God. Importante po na bago niya po ginawa po, di po ba, itong nakakashock po na paghugas ng paa. Ito po si Jesus, alam niya kung sino siya. Jesus knew where He came from, who He belonged to, the authority He had, and where He was going. Jesus did not wash feet because He forgot who He was. Hindi po siya nagugas ng paa, dahil nakalimutan niya. Panginoon siya. He washed feet because He knew exactly who He was. He washed feet because He knew exactly His purpose. Ginawa niya po ang paghugas ng paa dahil alam niya kung sino siya at alam niya ang kanyang layunin. As theologian James Montgomery Boyce said, it was not that He forgot He was God. It was because He was God that He did it. At dito makikita po natin, Jesus was secure in His identity and purpose. He had no pride to protect. He had no ego to defend. He had no insecurity to cover. PB, before there was a towel in His hand, servanthood was already in His mind. Nasa isip niya na po. At dapat ganito rin tayo. Sabi nga po ni Paul sa Philippians 2 verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
At ipinamuhay po ni Pablo ito. Kaya nga maraming pagkakataon na pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang bond servant. Halimbawa sa Romans chapter 1, pinakilala niya po ang kanyang sarili. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Doon sumulat po siya sa mga taga-Philippians. Paul and Timothy, bond servants of Jesus Christ. Nung sumulat siya kay Titus, ito rin ang kanyang sinabi po. Paul is bond servant of God and apostle of Jesus Christ. Nung sumulat siya sa mga taga-Galatia, to the Galatians 1 verse 10. For do I not persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bond servant of Christ. Ang Greek word po ng bond servant dito ay doulos. And in the New Testament context po, it refers to someone who completely belongs to another person. Ang meaning po ng doulos o bond servant, someone who fully surrendered to the will and authority of a master. So when Paul called himself a doulos of Christ, basically, ito po ang kanyang sinasabi, my life is no longer my own, I belong to Jesus Christ. Ang buhay ko ay di na para sa akin. Ang buhay ko ay para sa Diyos na. Alam niyo po, when we begin to understand that servanthood is part of our identity in Christ, hindi na natin titignan po ang paglilingkod bilang kabawasan o kahinaan, kundi bilang pagsunod po sa isipan at halimbawa ni Kristo. Pag alam po natin o naiintindihan po natin na ang servanthood po ay part of who we are, parte yan na pagiging Christian natin. Alam niyo po yun? Hindi na tayo mahihirapan po Di po ba? Hindi na mahirapan ang ating isip, ang ating kalooban, di po ba? Pagdating po sa servanthood. Kaya ang ganda po ng sinabi ni Greg Rochelle. Sabi niya, serving is not what I do, serving is who I am. At meron po isang kwento tungkol kay Booker T. Washington that beautifully illustrates this. Alam niyo po, shortly after he became the president of Tuskegee Institute, isang respetado pong eskwelahan po sa Amerika, may lumapit po sa kanya na isang mayaman po na babae. Hindi siya nakilala o hindi siya kilala. At sabi ba naman sa kanya, pwede ka ba magputol ng kahoy? Imagine niyo po. Si Booker T. Washington, isang tao po na presidente ng isang paaralan, respetadong leader, edukado po siya, at kilalang tao, di ba sinabihan ng ganyan? Sa totoo lang, di po ba? May karapatan po siyang sumagot na, kilalang ba kung sino ako? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan, di ba? Kilalang ba ako? Pwede niya sabihin niyo, kilalang ba kung sino ako? Ba't mo ako inutusan? Pwede niya sabihin, hindi ko trabaho yan. Hindi para sa akin ang ganyang klaseng gawain. Sa totoo lang, minsan nga di po ba nasasabi natin ito o naisip natin ito in the context of service or ministry. Di po ba? Hindi yung trabaho na yan, hindi para sa akin yan. Hindi bagay sa akin yung ganyang klaseng gawain. Pero kung babalikan natin si Booker T. Washington, imbes na magalit siya o magyabang siya, ngumiti lang siya doon sa babae, hinubad niya ang kanyang coat, ni-roll up niya ang kanyang sleeve, at tahimik po na pumutol ng kahoy. Wala pong sense of entitlement. Wala siyang yung, do you know who I am? Kilala ba kung sino ako? Wala pong pride, wala pong ego, na kailangan po ipagtanggol po at village. Yan ang isang tao na secure sa kanyang identity at alam niya kung anong kanyang purpose sa buhay. Later on po, nalaman ng babae kung sino talaga siya. Presidente pala ng isang kilalang eskwelahan. Sobrang nahiya po yung babae at humingi po ng tawad. Alam niyo po kung ano naging sagot po ni Booker T. Washington? It's perfectly alright. Okay lang yan. I like to work. And I'm always glad to do something for a friend. Grabe po, di po ba? Kaya tandaan po natin po ito, PV. Secure people can serve without feeling small. Ulitin ko po yan. Secure people can serve without feeling small. At importante po ito para sa atin. Because when we are not secure with our identity, our mindset becomes insecure and defensive. Pag hindi tayo sigurado kung sino tayo Ang ating pong pag-iisip, yun na nga, nagiging insecure, nagiging defensive siya.
Nandito na lumalabas po yung mga I need to prove myself, I need to be noticed, I deserve better than this. Dito na po lumalabas yung, bakit ako gagawa niyan? Lalabas na po, hindi ko trabaho yan. Diba lalabas na yung, hindi bagay sa posisyon ko sa buhay ang ganyang klase na paglilingkod o service. Pero, pag ang ating identity is secure in Christ, alam niyo po yun, our mindset becomes humble. Kaya kaya nating sabihin ito sa ating sarili. Hindi ko kailangan patunayan ng sarili ko. Kaya nating sabihin sa ating sarili. Hindi ko kailangan mabigyan ng recognition. Kaya nating sabihin sa ating sarili. Kaya kong maglingkod kahit walang nakakita. Kaya na po nating sabihin sa ating sarili. Kaya ko maglingkod kahit sa mababang paraan dahil anak ako ng Diyos. Action steps for us. Allow Jesus, number 1. To heal any insecurity or pain. Huwag po natin ibase ang value natin sa title, sa attention o approval ng tao. Ibase po natin kung sino po tayo as a Christian. Kung sino tayo bilang anak po ng Diyos. Pangalawa, replace entitlement with servanthood. Imbes na sabihin natin sa sarili, o bakit ako? Hindi ko trabaho yan. Matuto tayo. Tanungin ang ating sarili, how can I help? Saan ako kailangan? Paano ako makakapaglingkod? Pangatlo, practicing lowering yourself intentionally. Let's choose humility po. Mag-volunteer po tayo. Tumulong ka agad. Huwag na antayin masabihan pa. Matuto tayo makinig. Matuto gumawa ng simple tasks. Matuto tayo to work with others with no prejudice. No partiality. Ang ibig sabihin, matuto po tayo makipagtrabaho sa iba kahit magkaiba po ang ating personality, background o status sa buhay. Pagating po, kaya gusto ko lang sabihin ito, pagating po sa iglesia ng Diyos, dapat walang mayaman. Dapat walang mayaman o mahirap, walang edukado at hindi edukado. Kaya po natin makipagtrabaho po sa bawat isa. Kasi village, ang totoong tanong, hindi po yung handa ba tayong mamuno eh. Ang totoong tanong po ay ito, handa ba tayong yumuko at maglingkod tulad ni Jesucristo. Ang panghuli po, ang pangatlo. Pagkatapos po yung the heart of Jesus, the mindset of Jesus, ang pangatlo po, the action of Jesus. Basahin po natin verse 14 and 15, John 13. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Village, after teaching them about love, and after correcting their mindset about greatness and identity, pagkatapos ipakita sa kanila kung anong pagmamahal at bago ituwid po ang kanila pong pag-iisip, Jesus now brings them to action. Because in the Christian life po, truth is not only something we understand but also something we live out. Ang katotohanan, hindi lang yung isang bagay na dapat naunawaan eh. Pinamumuhay po natin dapat ang katotohanan. Malinaw po na ipinakita ni Jesus dito sa John 13 na it's not enough to understand love. It's not enough to think like Him. Now it must move from our heads to our hands, from belief to behavior, from conviction to action. Ang servanthood po ay hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng tamang puso. Ang servanthood po ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon po ng tamang mindset. Ang servanthood po ay dapat makita po sa paraan po ng ating pamumuhay at pakikitungo sa iba. Okay po ba yan? Jesus did not say here in John 13, if you agree, if you like, if you remember, ang sabi niya rito, you will be blessed if you, do them. Kung gagawin nyo. Kaya, village, ang goal is not merely knowing. The goal is obedience po, pagsunod. Dapat maunawaan po natin that following Jesus is not a passive agreement. It is active obedience. It's not just admiring the example of Christ. It is following the example of Christ. Ginawa niya ito, di po ba? Yung paghuhugas, di po ba, ng paa, hindi para hangaan siya, kundi para sundin siya ng kanyang mga disipulo po, gawin din kung ano yung ginawa niya.
At minsan po, maraming Kristiyano, ito po ang kwento eh. Gusto po nila yung inspiration ni Jesus, pero ayaw po yung imitation of Jesus. Gusto ang comfort ng Christianity, pero ayaw minsan yung cause of obedience. Kaya ang ganda po nito from the Berean Study Bible Commentary. Jesus is not merely imparting knowledge, but calling for a transformation that results in tangible acts of love and service. Kaya nga kung titingnan po natin si Santiago, James warns us about listening without doing. Naalala niyo po ba? In James chapter 1 verse 22 to 24, do what God's word says. Gawin niyo kung yung sinasabi ng salita ng Diyos. Don't merely listen to it or you will fool yourselves. Huwag lang makinig. If someone listens to God's word but doesn't do what it says, he's like a person who looks at his face in a mirror. Sa totoo lang po, posible po kasi yun. Posible yung, we hear sermons, we take notes, di ba? May mga sermon notes nga po tayo eh. You agree with truth, yando po yung emotionally moved, you are emotionally moved, at nasasabi natin, alam niyo, Pastor, ang ganda ng message. Bless ako sa message, Pastor. And still remain unchanged and do anything. Ano niyo po yung gawin po natin lahat po mga bagay po na ito, pero nandun pa rin yung kwento na wala po nagbabago sa atin. At wala tayong ginagawa po na bago. Pwedeng puno tayo ng information, pero kulang tayo sa application. Pwedeng alam natin ang tama, pero hindi natin ginagawa po. Di po ba kung ano po yung tama? Sadly po, many times, people mistake inspiration for transformation. Kaya village, let us stop delaying obedience. Alam niyo po, maraming beses, hindi naman natin problema yung kakulangan ng kaalaman. Dami na kaalaman eh. Ang problema minsan, delayed obedience. Maraming pagkakataon na alam na natin na dapat gawin. Kailangan magpatawad, kailangan magpakumbaba, kailangan magbago, kailangan mag-reach out, kailangan mag-sorry, kailangan mag-serve. Pero pinapatagal pa natin ito. Dinidelay po natin. Kaya pakinggan po natin ito from American missionary Elizabeth Elliot. Ganda. Sabi niya, a whole lot of what we call struggling is simply delayed obedience. Dagdag din ni Oswald Chambers. Ganda rin po nito. One step forward in obedience is worth years of study about it. Kaya PV, let's stop delaying the acts of foot washing. By the way po, it is good for us to understand na ang modern day foot washing, hindi po ito limited sa formal ministry or church programs. Nakikita po ito in the ordinary moments where we choose humility, love, grace, and sacrifice for others. Minsan po, ang totoong foot washing, hindi po nangyayari po sa stage. Nangyayari po ito sa bahay po natin, sa trabaho natin, sa ordinaryong usapan, sa simpleng pagkakataon na pinipili po natin magpakumbaba para po sa iba. Sa totoo lang po, pwede ito ang foot washing. Sa buhay po ngayon, yung choosing to apologize first, listening instead of insisting you're right, forgiving someone who hurt you, pagpapatawad, staying patient with difficult people, making time for people even when inconvenient. Pwede ito po yung modern foot washing. Sa helping someone privately without posting it online, honoring people others ignore, checking on someone struggling mentally or emotionally, choosing mistake over pride in argument. Minsan ito po ang modern foot washing. Admitting mistakes, serving family members in ordinary ways at home, caring for aging parents, lowering your ego in conversation, giving credit instead of taking it. Pwede ito po ang modern day foot washing, lalo po sa mga anak, sa mga bata. Washing dishes, cleaning, or doing household work joyfully. Choosing kindness when you have authority to be harsh. Refusing gossip. Extending grace instead of judgment. Village, a modern day foot washing can happen anywhere, in marriages, friendship, families, workplaces, conversations, and ordinary moments of life. At hindi po basin at towel ang dala natin. Ang dala po natin, pasensya, pag-uunawa, pagpapatawad, pagpapakumbaba, at grasya po. Sa totoo lang, alam niyo po yun? Diba yun na nga, parang dami. Di po bang paraan para ipakita po yung modern day washing? Pero babalik po ako doon sa katotohanan that most acts of servanthood will never receive applause. Most acts of foot washing will never be seen on a stage. Most opportunities to serve
will come disguised as what? Interruptions, inconveniences, and ordinary responsibilities. At marahil, kaya ang ilan sa mga gawaing nagpapakita ng puso ni Jesus ay hindi napapansin ng tao eh. Pero tandaan po natin ito, Piwi. Pwedeng hindi napapansin ng tao, pero lagi ito nakikita ng Diyos. Okay po ba yun? Hindi napapansin, pero nakikita ng Diyos. Kaya tandaan po natin ito. Hindi sayang ang paglilingkod na ginagawa para sa Diyos. Dapat importante yan naiintindihan. Sa church man ito, yung paglilingkod na yan, paglilingkod na ginagawa natin sa ating pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, sa ibang tao, alam niyo po yun. Kung ito ay ginagawa natin para sa Diyos po, hindi sayang ang paglilingkod po na yan. May mga pagkakataon na hindi po ma-appreciate ng tao ang ginagawa. May pagkakataon na wala talaga magsasabi ng salamat eh. Uy, salamat ha. May mga pagkakataon na parang wala nakakapansin ng iyong paglilingkod. Pero nakikita ng Panginoon ang bawat paglilingkod. Alam niya po ang bawat sakripisyo po. Alam niya ang sakripisyo natin, ang sakripisyo. At hindi niya nakakalimutan ang anumang ginagawa para sa Kanya. And as someone called by God to be bondservant, hayaan niyo po to speak this blessing over you from the book of Numbers. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. Dahil village, one of the greatest rewards of servanthood is not the recognition, appreciation, or even the approval of people, but the joy of knowing that you have pleased God and experienced His favor and presence in your life. Yun na nga, sa totoo lang, darating po ang panahon na mapapagod ka, masasaktan ka, hindi ma-appreciate ng taong ginagawa mo. Pero kapag ang dahilan mo ay si Jesus, alam niyo po yun, patuloy pa rin ibibigay ang sarili. You will continue to give yourself away for God. Because in the end, our service is not ultimately for the approval of people, but for the pleasure and glory of God. Lord, my life is in
give myself to you. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. Let's declare this out together. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. This time, please join me in a word of prayer. Let's just come before God. Lord, we are thankful, Lord, for the message that we heard today. Thank you, Lord, for the song that reminds us that our life belongs to you. Aming buhay po ay para po sa inyo. That we are called to live out your purposes. That we are called to serve others, Lord. Servanthood is part of who we are. That's why we ask for your grace, for your mercy, for your heart, Lord, to be with us, O God. During times that we find it difficult, Lord, to serve others and to serve in your work, Father. Continue to remind us of your heart. Give us your heart. And continue to remind us of who we are, Father. We thank you. Always give us, Lord, the courage, Lord, and the will, Lord, to do the acts of foot washing in our lives, Lord. When it comes to ministry, when it comes to our work, when it comes to family, when it comes to the daily occasions of life, Father, for us not to forget servanthood, to be of service to others. We thank you, O God. Once again, Lord, we lift to you each and every one. We lift to you every household, in every family, in every work represented at this time. Just continue to be with us. We lift to you our concerns, Lord, continually. Father, we know that you are the God who sees us, and you are the God who loves us, and the God who take care of us. Father, we thank you. All glory and honor and praise to you. And this is our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.